The brain, yung ating isipan, human intelligence, our thoughts, thinking, the mind, yan lahat importante para sa atin because there exists a battle for the mind. There exists a battle for the mind. It is an unseen battle, but it affects us greatly. We are who we are, and one of the reasons that we are who we are, we do what we do, is because we think the way we think. Kaya kung paano tayo mag-isip, that somehow explains why we do what we do, we say what we say, and sometimes even we have what we have in life. It's a product of our way of thinking. Napaka-importante kung paano tayo nag-iisip. And that is why for today, ang pamagat ng ating mensahe is the battle for the mind. The battle for the mind, how Christians should think. And ano ba dapat ang naroroon? Ano ba dapat yung naroroon sa ating pag-iisip? Minsan pa po tayo manalangin sa Panginoon and commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na to na minsan pa binigyan nyo kami ng pagkakataon upang pag-aralan ang iyong mga salita. At tulungan niyo po kami, Lord, lahat sa amin na nandito ngayon, na nakikinig sa mensaheng ito live, at maging sa mga nanonood nito sa video, na mapakinggan ang isang mensaheng nagmumula sa inyo. Allow it, Lord, that today will be a special day for all of us, that we will experience once again a special touch that comes from our Father in heaven. Dahil yan, Panginoon, ang aming hinahangad, yung paghipo ng Diyos sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming mga isipan. Touch us, Lord, even today. And we resist and rebuke all works of Satan in Jesus' name. And we just welcome your Holy Spirit to move powerfully and mightily in our midst as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Amen. The battle for the mind. The battle for the mind. Since the fall, man had evil thoughts. Since the fall of man, way back in the Garden of Eden, man has had evil thoughts. Genesis chapter 6 verse 5 says, "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time." Isa ito sa indicator na nung nagkasala si Eva at si Adan at lahat ng tao after them is that talagang we are corrupt in every possible way. At isa sa indicator niyan yung corruption ng ating pag-iisip. Kaya on a very practical note, hindi tayo magtataka na sa isang araw, just in one day, laging parang may pumapasok sa ating isipan na hindi magandang pag-iisip. O di naman kaya nakakaisip tayo ng hindi magandang bagay in just one day. We make an effort to overcome this or to resist this, but the fact remains, either nakakapasok kung sa labas nang gagaling yung evil thoughts, nakakapasok ang evil thought, o di naman kaya there are evil thoughts that we are thinking at any particular time in the day. Iba-iba yun, sari-sari yun, depende kung sino tayo, depende kung anong exposure natin, kung anong ating background o kalagayan sa buhay. It could be for some men, it could be immoral thoughts, thoughts concerning women who are not their wives, for example, o di naman kaya yung babae, nakakaisip siya ng mga kakaibang pag-iisip towards her husband, wala namang ginagawa masama yung asawa niya, pero napapaisip siya na baka meron itong ginagawa. O di naman kaya, limbawa, nagmamaneho ka, at habang nagmamaneho ka lang na yung sasakyan, meron kang, siyempre, haba ng biyahe, tapos traffic pa. Kung ano-ano yung gumagana sa iyong malikhaing pag-iisip. Depende pa minsan kung gaano ka-creative ang thoughts natin, kung ano-ano mga pwedeng gumagalaw dyan. O di naman kaya, limbawa, sa galit mo, sa sama ng loob mo sa kapwa-tao, napapaisip ka ng paraan para magiganti sa kanya. Mga bagay that people never thought you are able to think about. Lalong-lalo na we are not always who we are, really, as compared to the image that other people have of us. Do you also know that? Na meron kang mga iniisip sa iyong pag-iisip, but then that's totally opposite to the image that you have sa mga taong nakakakilala sa iyo. And sometimes they will probably be shocked kung meron lang silang mental telepathy, kung meron lang tayong ability. Yung pala yung tumatakbo sa isip ng pastor na yan. Pastor pa naman siya, nakakahiya.
O kaya yung pala iniisip nitong taong ito sa akin, hindi naman natin alam eh. May imahe tayo na pipresenta sa kapwa-tao. But in reality also, there are thoughts that are in our mind. Bakit may ganon? Bakit may masamang pumapasok o may masama tayong naiisip? Kasi yun ang explanation, yung Genesis verses 6, verse 5. Again, we read, "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time." Yun yung explanation. Na mula nung nagkasala si Eva at si Adan, lahat na ng tao mula sa kanila, ganun na yun. Ganun na yun. At ang kailangan natin para mabago yun ay yung redeeming power of the cross. Yung redeeming power of Jesus Christ. Yung kanyang grace, yung kanyang blood that changes us, that transforms us, that renews our mind. Now, the Bible uses different terms, but usually they mean the same thing. For instance, when the Bible says something about the mind, when the Bible says something about the heart, when the Bible says something about the soul, kadalasan they're poetic tools, but they mean the same thing. They mean our thinking, they mean our desires, they mean our thoughts. The mind, the heart, the soul, our thinking, our desires, and our thoughts. Sometimes collectively they're taken as one. Kung yung tumatakbo sa ating pag-iisip. Now, the Bible mentions several kinds of evil thoughts. Ang ilan sa kanila ay babanggitin natin for today. At kung meron tayong mga maririnig ngayon na makaka-relate tayo, you could say amen kung para sa iyo yun. Kung halimbawa para sa katabi mo, dalawang amen, amen, amen. Kung halimbawa para sa mga taong wala naman dito, di tatlong amen, 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 amen. Ganyan. So kung para sa atin, amen. Alam niyo ba dapat ganon yung message kung para sa iyo? Yun yung number 1 na inahabol mo. Hindi yung hinahabol mo yung para sa iba lagi. Ikaw yan na ikaw nakaupo, ikaw yung pinapakinig ni Lord o doon sa video man na nakakapanood, pinapakinig ka ni Lord dito so hindi aksidente. So kung meron akong babanggiting nakaka-relate ka, di amen, di ba? Isa sa pinakamaganda yung kaya mong aminin yung sarili mong pagkakamali. Yung kaya mong ma-recognize yung sarili mong kainaan. Isa sa pinakamasaklap, yung ibang tao pa magsasabi para sa iyo noon, tapos hindi mo yung matanggap. Kaya kahit everybody na in your life is saying the same thing and you cannot accept it, that's very sad. Kaya kung may mapapakinggan tayo para sa atin with so much joy and with so much humility, you say, amen, para sa akin yun, di ba? Or pag kumpara nga talaga sa ibang mga tao, di amen, amen. O wala dito, amen, amen, amen. Sana makarating sa kanya ang ganito ring klaseng mensahe pag nasa video na o nasa YouTube na, itag mo siya. Sunod-sunod po natin. Sunod-sunod rin natin. Number 1, discriminating thoughts or thoughts of discrimination. James chapter 2 verse 3 to 4 says, "If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, 'Here's a good seat for you,' but say to the poor man, 'You stand there or sit on the floor by my feet,' have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?" Aminin man natin yan o hindi, may mga panahon na kahit tayo rin, may mga nadi-discriminate tayo because discrimination is something that has existed in human civilization for thousands of years. There's what you call racial discrimination na dinidiscriminate kasi dahil sa kanyang lahi. Kahit dito sa Middle East, sa mga taong nagtatrabaho dito, minsan may nagkwento sa akin na ito lang dapat ang kanyang maging posisyon sa trabaho kasi siya ay Asian. And all the other positions are reserved for Westerners. So discrimination exists even in the Middle East and in many other parts of the world. Hindi man nila sasabihin yun. O pati sa sahod, may mga sahod na kahit pareho kayo ng posisyon, pero dahil nga sa passport mo o dahil nga sa iyong race, hindi ibibigay sa iyo yung akmang sahod kahit pareho naman kayo ng tinatrabaho o baka mas pagod ka pa kaysa dun sa ibang lahi. And this has been in existence for thousands of years. Na-eradicate na nga lang yung slavery only recently in human memory. Pero nadidiscriminate ang tao dahil sa kanyang kutis. At kahit sa Pilipinas, alam nyo ba, dahil sa kutis, hindi naman race, no, but an issue of the skin. Hindi ba dinidiscriminate natin yung mga kayumanggi? Kung halimbawa, ang bida sa atin ay yung maputi. Diba? Ang maganda, ang gwapo yung maputi. Pag kayumanggi, mga ulikbak yan, mga uling, mga ganyan. O baliktarin mo naman. Minsan din naman, yung mga kayumanggi, dinidiscriminate din nila yung maputi. Issue sa atin yun eh. Kaya pati yung pagtatan ng kutis o yung pagpapaputi ng kutis rather para sa atin. Kung sa Westerners, pagtatan,
Sa atin naman pagpaputi. Gaano karami sa inyo ang minsan nang gumamit ng iba't ibang mga whitening products para lang maging mas maputi. Kasi feeling natin mas magiging katanggap-tanggap tayo sa ibang mga tao kung mas maputi. Trinay mo na lahat, wala namang tumalab. Diba? Trinay mo na lahat, walang tumalab. Pero even in our own country, hindi man racism or racial discrimination, sometimes there exists regional discrimination or provincial discrimination na mas kinikilingan yung kababayan o mas kinikilingan yung ka-dialect or Kapampangan, Kabicol, Ka-Ilocano o Katagalog, Kabisaya. Sometimes people make decisions based on those reasons. We also know of social discrimination. Na nadidiscriminate ka dahil ikay mahirap o hindi nakapagtapos sa ganitong eskwelahan. Ngayon hindi na masyado pero inabutan ko pa yon when I was still in high school and about to enter into college. Pinayuhan ako na ito lang dapat yung mga sets of schools na dapat kong applyan. Kasi tingnan mo, pag tumingin ka sa classified ads nung araw sa Pilipinas, may discrimination agad. Nakalagay doon, management trainee. Pero dapat galing lang dito sa top 4 schools na to. Pag hindi ka galing dun sa mga top schools na yon, need not apply. Need not apply. May social discrimination. And sometimes you go to these big companies in the Philippines, you would see an entire floor all coming from the same school. An entire department all coming from the same institution. There's social discrimination. Kaya ganun na lang ang effort ng middle class na mag-abroad para mapantayan o matapatan yung mga nag-discriminate sa kanyang mga kamag-anak o mga kapitbahay kasi ramdam na ramdam mo yung hirap at yung kahihiyan nung wala kang pera. Minsan pinaparamdam sa iyan ng sarili mong mga kamag-anak na importante ka lang sa kanila pag may pera ka. At pag wala kang pera, hindi ka na nila pinapansin. So there's discrimination in the planet. Kaya ano sabi sa atin dyan? Sa church, hindi daw dapat ganon. At hindi ko naman masasabi na tayo eksperto na sa bagay na ito, but we try our very best. Na kung ano yung kinakain, inuupuan, at atensyon na binibigay sa may pera at sa walang pera, pareho lang. Sa ganitong klaseng tao, pareho lang. But we must remember this. Yung discrimination, yung pagdidiscriminate ng kapwa-tao is an evil thought. But let's go a little bit deeper. Yung meron ka lang gustong tao na makasama, yung meron ka lang gustong tao na kakwentuhan, discrimination din yun. And whether we admit this or not, that's how we also operate. We like some people, we don't like some people. And it's probably because of a particular reason. Hindi naman siguro dahil lang sa race niya o dahil maitim po kasi siya kaya ayoko siya kasama. Hindi siguro yon. Hindi rin siguro dahil sa maganda lang trabaho, hindi magandang trabaho. It's just that. Pansinin mo yan. Human nature. There are people we like and do not like. Bakit ba may mga tao na kigaang-gaang agad ng loob mo? Kadalasan yung mga cute yun. Bakit ba ang gaang agad ng loob ko sa kanya? Ang cute kasi. At bakit ba naman yung isa para ang asiwa-asiwa agad ng mukha mo? Tingnan mo naman itsura niya. Tingnan mo kung matutuwa ka sa itsura niya. So there's probably a logical reason, but sometimes even illogical reasons why we like and do not like certain people. Nasabi niyo na ba minsan yon? Ang gaang ng loob ko sa kanya. And those who agree with that say amen. May mga tao magaang ang loob mo. May mga tao naman na hindi rin magaang ang loob mo. Bisa mapapansin mo yan kung sino ang katabi mo sa church pag nag-worship. Bakit yan ang katabi mo? Siya sa kanya magaang ang loob mo. Parang pagkatabi mo siya, parang gusto ko ito katabi sa church. I know some people in different churches na kahit kailan laki ng kanilang kongregasyon, in hundreds and in thousands, may regular silang seatmate. And there's no logical explanation why except for the fact na ang gaang sa kanyang pakiramdam na katabi ito. Well, that's good for a start. Pero what are we talking about? Evil thoughts. Evil yun, yung nagdi-discriminate ka na meron lang ilang mga taong gusto mong makasama. At pag nananatili kang ganun, alam mong immaturity yun. Kasi as you mature more in life, as you mature more in faith, you see what Jesus says. You see what Jesus sees. Nakikita mo yung nakikita ni Jesus, hindi na lang yung gusto mong makita sa kapwa-tao. Na kahit hindi siya siguro parang hindi magaang sa loob sa ibang mga tao. O kahit pa nga ikaw mismo, meron kang nararamdaman hindi maganda sa kanya. Pero you look at this person with the eyes of Jesus. And you welcome this person to the church. You welcome this person to the family of God.
Discriminating thoughts. Dapat wala sa atin yan. Another thing. Remember pag halimbawa feeling mo nakaka-relate ka, amen. Pag halimbawa hindi naman sa katabi mo, amen, amen. Kung sa wala dito, 3 amen. Lustful thoughts. Lustful thoughts. Isang beses pa, lustful thoughts. Matthew 5:27 to 28. You have heard that it was said, you shall not commit adultery, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Lustful thoughts. Napakahirap aminin nito. And everybody say, Amen. Ayan. Halimbawa, merong actual na pagkakasala sa larangan ng human sexuality. There are sexual sins. Hindi na kailangan pag-usapan yun. Alam na natin yun Yung actual na ginawa mo siya. Pero dito, ang linilinaw, hindi lang daw yung actual na ginawa mo siya, pero yung nasa puso mo na ito. O gaya nga ng pinag-usapan natin, nasa puso, nasa kaluluwa, nasa isipan. For example, may dumaang magandang babae, may dumaang gwapong lalaki, may asawa ka, hindi mo na maasawa yung ganyan. Na-appreciate mo, nakita mo, napansin mo, masama ba yun? Hindi. Kasi lalaki ka at kung ang gusto mo magandang babae, mapapansin mo yung magandang babae. Kung babae ka, napansin mo halimbawa ang gwapong lalaki, babae ka, napansin mo yung gwapong lalaki. Pwede mo ring ibahin yun. Na lalaki ka, may magandang babae, hindi mo napansin, kasi nga gwapo naman yung napapansin mo. So napansin mo rin lang siya kasi nga yun yung napapansin mo. O di naman kaya babae ka din, may gwapong lalaki, hindi mo siya napansin kasi ang napapansin mo, magandang babae, di napansin mo. So ganun pa rin yung tanong. Nagkasala ba kasi napansin mo yung kagandahan ng mga taong ito? Again, the answer is no. Napansin mo lang Tulad na napansin mo may magandang halaman, tulad na napansin mo may magandang silya, napansin mo na may magandang bahay, walang masamang mag-appreciate. At ang lahat ng mahilig mag-appreciate. At hanggang appreciate na nga lang. Say Amen. Amen. Nagkakasala pag tumatagal yung tingin. Dapat isang tingin lang. Tapos kung asawa mo, sabihin mo pa sa kanya, ang ganda Kasi ibig sabihin, honest ka sa wife mo, at sinasabi mo rin doon sa wife mo, di ba sinabi ko na, so hindi ka na matatakot sa kanya. Diba? So, si wife mo naman, sasabihin niya na, oo nga, ang ganda niya, mamaya best friend na niya yun. Kasi para to be safe. Diba? At kung sino-sino pa yan. Pero at least honest ka, alam niya kung kanino ka nagagandahan. O baliktarin mo na naman. Yung babae naman na nagwapuhan, ang gwapo nun, So yung asawa mo clear sa'yo, yun yung mga nagagwapuhan siya, na-appreciate niya. Nothing wrong with that. So, nagkakasala lang pag tumatagal yung tingin. Tapos habang tumatagal yung tingin, napapalapit ka. Mamaya inaya mo ng magkape, hindi ka naman nagkakape. Mamaya halimbawa, naaya mo na kung sa mga bagay na hindi mo inaaya. Yun na yung, alam mo na, it's becoming lustful. It's becoming evil. So, to different people, iba-iba yung ibig sabihin yan. Kasi there are people who are not as sexually struggling as others. May I repeat that? Hindi lahat ng tao are as sexually struggling as others. It's probably because of a lot of reasons. Pwedeng bata pa lang, na-deprive sa ganyang mga bagay, na-deprive ng nakakausap tungkol dyan, o hindi rin niya masyado yan naranasan, at kung ano pa. Kaya nung pagkaedad niya, parang humahabol yung sinasabi nilang late bloomer. O di naman kaya pwedeng single siya, either as a woman or as a man, and when you're a single for a long time, hanggang kailan mo nakokontrol yung ganong klaseng mga pakiramdam. O kahit paminsan married, hindi naman purkit married, ibig sabihin nasa sexually satisfy in the marriage. Pwedeng meron din kakulungan in that department. Or sadya talagang merong kakaibang kahinaan yung taong yun sa bagay na iyon. Na kahit pa nga married na. Kasi sabi nung iba, pag kinasal, dapat wala nang problema. Married na nga at hindi rin naman deprived. Pero bakit pa rin may struggle sa ganon? It could be also demonic. It could be the evil work of Satan that comes to ruin that person's life sa pamagitan ng lustful thoughts. How many decent men and women, even those in ministry,
have been ruined by lustful thoughts. Ginagalang na pastor, ginagalang na lingkod ng Diyos at kung ano-ano pat. Alam ng dyablo, dun siya tatamaan. Dun siya mahina. Kaya e-eksena ang dyablo para masira tayo dahil sa lustful thoughts. Next, wicked thoughts. Wicked thoughts. Deuteronomy 15 verse 9. Be careful not to harbor this wicked thought. The 7th year, the year for canceling debts, is near, so that you do not show ill will toward the needy among your fellow Israelites and give them nothing. They made an appeal to the Lord against you, and you will be found guilty of sin. Minsan may mga nagpapautang sa atin. Gusto natin silang singilin. Masama ba yun? Of course not. Dapat ang may utang magbayad. Kaso may paraan ng paniningil na hindi ka nagiging masama. May paraan ng paniningil na nanatili pa rin yung pagka-Christian mo. Isang example lang yon dito sa Deuteronomy 15 verse 9. However, marami pang ibang sitwasyon sa buhay natin na pwedeng makapag-isip tayo ng masama laban sa kapwa-tao even for very good reasons. Lalo na pag ginawang ka rin ng masama ng ibang tao, parang gusto mong maghigante. At yung paghihigante, ang tawag doon ay wicked thoughts. O meron kang gustong gawing masama sa kapwa-tao. Dagdagan pa natin. Envious thoughts. James 3:14-16. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Problema ito ng marami rin na nasa abroad, na kumikita ng pera, nakikita yung ibang mga kapitbahay o kaibigan, katrabaho na kumikita rin ng pera like them, and they can afford to buy this bag, this new cellphone, this new car, naiinggit. At pag tayo naiinggit sa kapwa-tao, this may cause us to spend beyond our means. May mga tao nagkabaon-baon sa utang kasi naiinggit siya dun sa meron yung kapwa niya. And that envious thoughts ruins not only your finances, but it ruins your life. Kasi dapat ang ating actions hindi dictated by envy. Bakit gusto mo niyan? Kasi meron si ganito ng ganyan. Mali yun eh. Na kaya gusto mong isang bagay kasi para lang matapatan o makipag-contest sa ibang tao, sa kapitbahay, sa kabilang pamilya, o kung sino-sino pa. And sometimes even wives would challenge their husbands to do certain things, to go to another job. Nagtataka minsan, okay naman yung trabaho ko, Hana. Pero yung pala nakikipag-contest si asawa sa iba pang may asawa dahil yung asawa nun ay mas maganda trabaho, mas maganda sahod. It was not because of very good reasons. Never want something only because others have it. Ang tawag doon ay inggit. Hindi maganda yung nabubuhay sa inggit. Huwag maiinggit kung ano meron ng kapwa-tao. Dapat maging masaya for other people. Maging masaya ka sa kapatid mo pag maganda ang nangyayari sa buhay niya, sa kapitbahay mo, kung kani-kanino pa. Be happy for other people, but never do things dahil naiinggit ka kung ano meron ang iba. Huwag ka iinggitan yung may boyfriend na may boyfriend, may girlfriend na may girlfriend. Sa inggit mo, gusto mo agawin yung boyfriend nito sa girlfriend ng ganyan. Nakikita mo, ang saya-saya nila eh. Kakainggit, agawin ko nga siya. Huwag ganun ang pag-iisip. Kung nakikita mo merong isang magka-relationship, masaya sila sa kanilang relationship, hayaan mo sila. Minsan may magsasabi pa, mag-boyfriend pa lang naman, hindi pa kasal, hindi pa huli ang lahat, pwede pa siyang agawin. Huwag ganyan pag-iisip. Pag may nakikita ka masaya mga tao, hayaan nyo sila maging masaya. Hayaan mo sila maging masaya. Meron din si Lord para sa'yo. If you're a single person, wala ka pang boyfriend, wala kang girlfriend, isipin mo lagi yan, meron si Lord para sa akin. Kaya kung meron kayong katabi mga single people, pakitapik at pakisabi sa kanila, meron si Lord para sa iyo. God has someone for you. Meron si Lord para sa iyo. Proud thoughts. Proud thoughts o yung pagyayabang. Psalm 10 verse 3-4, he boasts about the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. If there's one thing I want Rise Up people or people who attends Rise Up Church to become, I want our people to be humble people.
Successful, victorious, but humble people. Hindi mayabang, hindi mataas. At ang dyablo pumapasok sa ating isipan para gawin tayo mapagmataas. At nakikita mo yung pagiging mapagmataas, hindi lang naman sa pagyayabang ng ari-arian, hindi lang sa pagpapakita ng mga bagong damit o ng mga luxury goods, nakikita yan sa interaction natin with other people. Nakikita yan sa mag-asawa. Nag-away kayo, sino ang unang magsusorry? Makikita mo kung sino na yung hinihipo ng Lord at nagmamature dahil yung unang nagsusorry, yun yung hinihipo na ng Lord. Kaya kung nag-away yung lalaki, nag-away yung babae, sino kaya dapat ang unang mag-sorry? Yun lang bang kung sino tama, kung sino yung mali? Dapat kung sino yung pinaka-humble. Yun yung nagsusorry agad. Hindi mo na pinatatagal yung inyong hidwaan bilang mag-asawa. Kasi that is pride. And what do we want? Rise Up people or Rise Up Church or anybody's listening to this message right now to become. You want people who are Christians to become humble because of the Lord. Kaya wag maging mapagmataas. Murderous thoughts. Murderous thoughts. Posible ba yon na makakaisip ka ng murderous thoughts? Matthew 5:21-24. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you're offering your gift at the altar and then remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Yung murder o yung pagpatay, yes, minsan pumapasok sa ating isipan. Pag galit na galit ka, may mga taong pag galit na galit, naku, dapat ilayo mo martilyo. Ilayo mo yung mga pwedeng mahagis. Hindi ko napapataasin ng kamay o pag-i-amenin. Pero baka meron kayong kilala dito na ganun, na pag nagagalit, kailangan merong kunin, kailangan may iba to. Kaya kung meron kayo kasama sa bahay na ganyan, bumili kayo ng maraming yung mga softball, yung mga malambot na gano'n, para just in case lang, ayan, sige, ibato mo yan. Walang mababasag, walang masisira. Dahil kung hindi, it could be something. It could be your food processor. It could be your television. Alam mo, yung ganyan, hindi na dapat uso yan. Yung paggalit na galit, wawasakin ng mga gamit sa bahay. Dahil pag natapos din yung galit mo, edi magsisisi ka. Bibili ka na ng bagong TV. May kilala ko minsan sa sobrang galit, sinipa yung front load na washing machine, yung harapan. Bukod sa na aksidente na siya yung kanyang paa, kinailangan na bumili tuloy ng panibagong washing machine. Nagalit lang. Kaya pag nagagalit and you know you're violent when you're getting angry, first pray to the Lord about it. Na mabago ka sa ganyang klaseng expression of anger. And secondly, kung hindi talaga maiwasan, maghanap ka ng parang safe room, na pag pumasok ka dun sa kwarto, doon ka magbabato-bato ng kung ano-ano, doon ka magsisigaw-sigaw ng kung ano-ano. Alam na ng lahat na pag nandoon ka na, hayaan lang siya dyan. Nagtatransform siya at nagiging werewolf. Alam niyo ba yung werewolf? Ganun eh. Pag yung nagiging bilog ang buwan, kailangan mo ikadena kasi ilagay sa isang lugar, nagwawala. Ganyan ang maraming tao na may murderous thoughts. Nag-iisip na mayroong gustong saktan. Minsan na ako may nakausap, sinabi yan, meron akong gustong saktan, pastor. Gustong-gusto ko silang saktan. Na parang hindi maiibsan yung kanyang sama ng loob hanggat hindi siya nakakasakit ng kapwa. And minsan pa nga, umaabot na sa punto na baka naiisip mo ng pumatay. Yung mga nakapatay, yung mga one time only, they're like you and me. Mga nakapagtapos ng pag-aaral, iba'y dumadalo rin sa mga simbahan, aktibo sa church, pero pag na-push to the limit, may part na kanilang buhay na may murderous thoughts, that must be redeemed. That must be renewed by the power of Jesus Christ. At may kasunod pa yun, suicidal thoughts. Murderous thoughts din yun eh. Na hindi mo man gustong saktan na ibang tao, ang gusto mo naman saktan ang sarili mo. Mali rin yun.
Na pag may nakikita kang blade, gusto mo mamaya pinapagpapractice ng ang pulso mo. O may nakita kang sinturon dyan, makapag-practice nga. Paano kaya ito pag ano? Yung mga ganyan-ganyan, nag-iisip-isip ng suicidal thoughts, paulit-ulit ko sasabihin, alisin nyo na yan sa inyong isipan. Stop thinking of harming yourself or even committing suicide. That's always from the devil. That's always from the devil. They are murderous thoughts. I-reject mo yan sa iyong isipan. And what else? Sorrowful thoughts. Sorrowful thoughts. Psalm 13 verse 2. How long must I wrestle with my thoughts? And day after day have sorrow in my heart. How long will my enemy triumph over me? Ano yung sorrowful thoughts? Yung araw-araw na lang, puro kalungkutan ang iniisip sa kanyang buhay. Halimbawa, kung ang tingin mo sa sarili mo, ang pangit-pangit mo, yun ang lagi iniisip mo. Tingin ka kasi ng tingin sa salamin eh. Ang payo ko, alisin mo lahat ng salamin sa bahay. Para hindi ka na mapaisip na ang pangit mo, wala ka namang nakikita. What you don't know won't hurt. Diba? So kung lagi ka palang nadidepress, kasi dahil sa nakikita mo sa iyong itsura, something is wrong. Dahil dapat pag nakikita mo itsura mo, hindi ka nadidepress. Dapat pag nakikita mo itsura mo, natutuwa ka. When you look at yourself in the mirror, you say, how great thou art. Dapat ganon. You say, thank you Lord for this creation. Huwag kang ma-depress dahil sa timbang mo. Huwag kang ma-depress dahil sa itsura mo. Baliktarin mo, magpasalamat ka sa Lord because how God created you. Huwag ka rin ma-depress dahil sa iyong pera o lack of it. Napakaraming mga tao sa mundong wala rin perang katulad mo. Maraming tao sa mundo na katulad mong baon din sa utang. Pero sa kakaisip at kakaisip mo niya wala kang pera, lalo ka madidepress. Isipin mo lagi, ano ang mga paraan para ma-improve ang iyong situation. Kung walang pera ngayon, laging may paraan para magkapera bukas. Ang pera, it comes, it goes. But the child of God knows that whatever the situation is right now, the Lord is in full control. Kaya anumang kalungkutan, anumang mga kabigatan sa ating buhay, huwag mong dibdibin. Huwag mong dibdibin at isipin ng isipin. Ang isipin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Again, Psalm 13 verse 2, how long must I wrestle with my thoughts? And day after day have sorrow in my heart. How long will my enemy triumph over me? Kasi ayan ang dyablo, nagmumukmuk ka sa isang sulok, pagbibigyan ko isang araw eh. Everybody has the right, magmukmuk kahit man lang isang araw. Isang araw. Pero the next day, maligo ka na. Kasi kasama yun yung mga nagmumukmuk, kadalasan hindi naliligo yan. Kadalasan hindi naliligo yan. Papayag ako isang araw. Magmukmuk ka, huwag ka maligo. You against the world, fine. One day drama. But then the next day, you trust the Lord, you rise up. You pick yourself up, you take a bath, and you pray to the Lord and move on in your life. Because when you think these things, you will feel defeated. Pag iniisip mo ang mga bagay na ito, yung mga thoughts na binanggit natin na yan, yung listahan yan, lalo mo mararamdaman na ikay talunan. So, bakit ganon? You always entertain evil thoughts. Do not entertain these evil thoughts anymore. We entertain evil thoughts. Matthew 9 verse 4. Knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Kung kayo mag-asawa at nakikinig ng mensaheng ito together, pag minsan there's another partner or the husband or the wife, minsan ganun yan eh. The husband is strong, the wife is weak. Or the other party is strong, the other one is weak. Sabihin mo sa kanya yan, kung yun yung moment ng kanyang weakness, why do you entertain this evil thought? Ba't may nahayaan ng sarili mo na ma-overcome ng ganyang mga evil thoughts? Kaya dapat yung mag-asawa, hindi nagsasabay ng weak moment yan eh. At nakikita nyo naman yan in your experience siguro in life. One is stronger than the other. Or if you're a single person, your family, ikaw ang kanilang inaasahan for strength at merong ganyan yung pag-iisip, tell them, why do you entertain these evil thoughts? What's the solution to this problem? Then the opposite, stop entertaining evil thoughts. Everybody say this with me. Stop entertaining evil thoughts. One more time. Let's say it together. Stop entertaining evil thoughts.
Matthew 15:18 to 19. But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Stop entertaining evil thoughts. I'd like to add one very important item. Yung laging nag-a-assume. Sakit ng maraming tao yan. Yung asyungera, di ba? Assume ng assume. May pumasok, tapos medyo nakasimangot, nisip mo galit sa'yo. May nag-text, may nag-chat, hindi ka sinagot agad, inisip mo may issue. Alam niyo ba yung mga hindi nakakasagot? To begin with, pag may nag-text, pag may nag-chat, common courtesy requires, pag pwede mo sagutin mo na maagad, di ba? May nauso ng term scene zone. Yung pag nakita pala sa Facebook, tapos nakita mo, tapos wala man lang reply, common courtesy dictates that you reply immediately. Pero just in case hindi naman nag-reply agad, wag din mag-assume na marami agad na kahulugan yan. Alam mo, ang daming na-develop na nag-a-assume dahil sa social media. Napansin nyo yan? May i-post ako, may i-post ka, ang daming nag-a-assume kung ano meaning nun. Nag-post lang ako, like, let's say kagabi, ang pinost ko, goodbye 14. Ang dami na nag-isip, ano kaya ibig sabihin ng goodbye 14? 14, 14, 2014, di goodbye 14. Pero ang tao, they can put so many meanings in what other people post. What I always tell our people, pag meron kayo gusto i-communicate to each other, huwag padaanin sa social media, especially on the public post. Go straight to the private message or go straight and tell it to this person in person. Nang wala na masyadong ina-assume ang maraming mga tao. Kung may nakita ka naglalakad, tapos parang feeling mo meron kayong something, hindi magandang pagkakaintindihan, huwag nang patagalin. Huwag ang daming isipin na pwedeng nangyayari o hindi naman nangyayari. Pull this person out, sit it out, and talk about it. Why? You value that relationship. You value that relationship so much na ayaw mo magpapatong-patong ang mga pwedeng ina-assume. Later, you talk to people na nagkaroon ng matinding hidwaan. Nung nagkaharap at nagkaupuan, kasi akala ko inassume ko kasi. Yun ang problema. Inakala, inassume, inisip, mali. At ang diablo gustong umiksena sa ganyang mga bagay na mag-isip-isipan tayo lahat ng mga mali, mga pag-iisip. Because when we do that, we're entertaining evil thoughts. Halimbawa, there's a question mark in your mind about a person. Tapusin mo na yung question mark. Upuan mo, mag-usap kayo ng kalas. It's finished. At nagkalinawan kayo tungkol sa mga bagay-bagay na yan. Asawa mo. Halimbawa, may nararamdaman ka, may kutob ka. Bakit ganon? Nagpapabango na ulit. Bakit ganon? Biglang laging nagsusuklay na at kung ano-ano pa. Tapusin mo ang mga question mark sa utak mo at upuan mo siya. And once and for all, tanungin mo, ano ba ito? Nagbibinata ka ba ulit? Dapat ko ba ito paghandaan? Pati sa anak mo o sa kasama mo kung saan-saan, stop assuming thoughts about people. Even in churches, people many times make the mistake of assuming something about person A and person B. Tapusin natin yung ganung mga assumptions. You sit down with people, you talk it out. You talk it out. Because what do we want the church to be? A family. And what is a family? Relationships. It's not a perfect relationship, but it is a family. Kahit anong pamilya. Merong mga magkakapatid, hindi nag-uusap 1 taon. Merong mag-ina. Bumibilang ang taon hindi nag-uusap because of a particular reason. But you know, at some point in time, family is family. Ako nga, I was talking the other day, and I was saying this. Nagkaroon din naman ako ng mga hidwaan sa mga kapatid ko, with my brother and with my sister, for example. Pero alam ko, at some point in time, I have to talk to my brother. At some point in time, I have to talk to my sister. Ngayon, praise God, after so many years, yung mga dating ang tagal namin hindi nag-uusap, bibilang ng araw, ganyan. Ngayon, hindi ko na mapapalampas ang isang araw. Kung meron kaming hindi maganda na pag-usapan kaninang umaga, sige, mag-iinit ang ulo ko, pero dapat pagdating ng gabi, it's finished. Kasi biblical yun Do not let the sun go down while you are still angry. Nagalit ka nung umaga, alam mo hanggang kailan yun? Hanggang gabi lang.
Huwag mo nang palalampasin hanggang the next day yon. Because the devil will come in so that you will continue to entertain evil thoughts. And that's why even in the church, sometimes there will be conflicts between person A, person B, leader A, leader B. The presence of conflicts does not mean there's a grave problem. In fact, sometimes the presence of conflicts is probably a result of growth. Na may mga taong nagkakaroon ng conflicting ideas, but it's not the presence of the conflicts that's the issue, but how we handle them, how we deal with them. Tulad na mag-asawa, kung may conflict ang asawa, ang babae, lalaki, that's normal. But the issue is how you handle it. Kung pagkatapos ba ng conflict, may ipin pa yung asawa mo. Kung pagkatapos ba ng conflict, diyan pa rin siya matutulog sa kwarto at hindi dun sa sopa. How do you handle conflicts? So stop entertaining evil thoughts. Resist the devil. Resist the devil. James 4 verse 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil. And everybody say with me, he will flee from you. Ito si Satanas. Ito si Taning. Nag-i-impluensya na naman sa'yo. What do? You resist the devil. Yes, when we hear the word, Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard to the word about Christ. I will never stop believing this. As you keep on hearing and hearing the word of God, napapaalalahanan tayo sa mga tama at mali sa kanya-kanya nating mga buhay. Kaya importante yun. Hear the word of God. Kahit paminsan, feeling mo, bakit parang para sa akin yung message? Pinatatamaan ba ako? Huwag mo isipin yung pinatatamaan ka, ang isipin mo, ang Lord nangungusap sa iyo. And when you're hearing the word of God, what should we do? Be obedient to Christ. Be obedient to Christ. 2 Corinthians 10:3-5. For though we live in the world, we don't wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ang mga thoughts natin, minsan may matinong pag-iisip, minsan may mga maling pag-iisip. Minsan may mga matuwid na pag-iisip, tapos minsan may mga nalilihis na pag-iisip. So when we are obeying the Lord, what's happening? Kung may mga matino tayong pag-iisip, pwedeng sabay na nangyayari yan eh. May matino kang mga iniisip, pero meron ka rin kasabay na iniisip na baliko. Hilahin mo yung mga balikong pag-iisip. At paano mo nahihila yon? As you obey and obey Jesus Christ. You're putting your thoughts in line. You're putting your thoughts in line. Again, we read 2 Corinthians 10:3-5. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Lagay nyo nga yung mga kamay nyo dito sa inyong isipan like this at sabihin niyo, obey Christ. Sabihin niyo, lagay niyo ganyan, sabihin niyo, obey Christ. Obey Christ. Ganun dapat ang pag-iisip. Obey Christ. Worship God. Worship God. 1 Chronicles 29:17-18, I know my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Lord, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever, and keep their hearts loyal to you. And keep their hearts loyal to you. Minsan nararanasan ko yun, na pag ang bigat ng aking kalooban, marami akong iniisip sa aking, sa isang araw, problema o iba't ibang klaseng mga suliranin. I worship God. It's something that we must all learn. You worship God. Hindi ko na po kaya. Minsan may nag-message rin sa akin ng ganun, hindi ko na po kaya, ang bigat na sa aking kalooban. You worship God. What does that mean? It could be just a song. It could be more songs. Pwedeng mag-isa ka lang, nakalagay yung smartphone mo, yung headphone mo, you're singing this song to the Lord.
And just worship God. And let His presence fill you up. Na kahit anong tumatakbong mali sa iyong pag-iisip, alam mo, magiging matagumpay ka dahil ang presensya ng Diyos ay nasa sa iyo. Kaya nga pagising sa umaga, ang payo ko lagi sa marami, kung meron kayo sound system, may speaker, o TV man lang, play worship music at the start of the day. Lalo na kung yung mga kasama nyo sa bahay, may initin ng ulo. Umpisaan nyo with worship music. Na sa pamagitan ng worship music, nadidispel ang mga evil spirits. Si David, ganun nung araw, nung si Saul ay sinasapian ng masamang espiritu, he played the harp. He played music, and the evil spirit left Saul. So ganun din sa bahay, patugtog ka ng worship music. Kahit dito sa church, gusto ko bago mag-start ng gawain, may napapakinggan ng mga tao, lightens the mood, prepares the heart. But remember this, ano man ang iyong iniisip, worship God. Lahat ng iyong iniisip, worship God. Remembering all of these things as our challenge, that the battle is the Lord's. That the battle is the Lord's. Ano man ang mga pinagdadaanan mo sa buhay, the battle is the Lord's. God has already won. Amen. God has already won. Your future is safe and secure in the hands of God. God has already won. So be loyal to Him. Be loyal to the Lord. Be loyal to Him always because He is our victory. Be loyal to the Lord always because He is our victory. Panginoon, salamat po sa paalala po sa amin na kahit anong mga mali at pangit na pag-iisip na naiisip namin sa araw-araw, sa magdamag, hindi ka patapos sa aming lahat. At nais mo, Panginoon, desire mo, Lord, na mabago ang aming pag-iisip. Mawala yung discriminating thoughts, lustful thoughts, envious thoughts, wicked thoughts. Change our hearts, O God. Change our way of thinking. At tulungan mo po kami, Panginoon, na simula ngayon ang pag-iisip po namin maging wasto, maging tama, maging karapat-dapat sa inyo. And even now as we gather in worship, and even as your people listen to this message, I pray, touch your people today, na maging pag-iisip po namin ay wastong pag-iisip. Tamang pag-iisip. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan kami nag-a-assume lagi, hindi naman sapat ang aming facts about people, about others, about situations, but we just assume. But teach us, Lord, to think correctly, to think wisely. Give us the mind of Christ. And even now, as your people gather, bless your people with your presence. Touch your people with your grace. In Jesus' name, amen.